O hallelujah, tayo may manalangin muna. Pagkaloob natin sa ating Panginoon ang lahat ng ito. Ating kagalakan, ng mga basa at matatanggap natin sa araw na ito. Lapit natin sa Diyos. Panginoon Diyos naming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, patuloy po kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat. Narito na naman kami Ama, upang ikibigyan ng kaluguran, pagkikibigyan ka namin Panginoon ng aming Panginoong mga pagnanasa sa mga puso na ikaw Panginoon ay aming Panginoong ang mabigyan ng kagalakan sa iyong trono ng araw na ito. Kaya naman Ama, salamat po, pakalinisin mo nga kami Ama, ipasok mo kami Panginoon doon sa iyong banal na dugo Panginoon, upang ang gawa ng kaaway patuloy na malinis sa amin at hindi na po kami Panginoon mapuntahan nito. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan sa amin Panginoon, yung mga nagdaang araw Panginoon, ang iyong paggabay sa amin, yung mga nagdaang araw Panginoon, kahit yung mga pagsubok namin Panginoon, alam namin, ibinigay mo sa amin yun upang kami Panginoon ay magkaroon ng katatagan, ng pagtaas ng aming espiritual na kalagayan Panginoon. Salamat po Panginoon sa lahat ng ginawa mo sa amin Panginoon. Ikaw po Panginoon ang nagplano ng lahat. Kaya naman maraming salamat yung po mga kapatid ko nandiyan sa Zoom. Patuloy ko Panginoon na dinadalain sila sa iyo Panginoon. Patnubayan mo sila Panginoon at buksan ng kaisipan sa iyong mensahe Panginoon. Maging yung nandito sa church. Salamat po Panginoon. Patuloy ko sa iyo dinadalain sa iyo. Buksan ng kaisipan Panginoon at manatili, Panginoon, ang salita sa kanilang mga puso. Kaya naman maraming salamat. Maging ang lugar na ito, Panginoon, ang lugar nila, Panginoon, pinababalik ko sa iyo ng banal na dugo. Kung meron mong nakikinig, pagpalain mo din sila, Panginoon. Kaya naman maraming salamat. Ang katagumpayan nito, Panginoon, sa iyo. Ikaw ang aming pinapupurihan. Salamat po, Panginoon. We glorify you. Ang kagalakan sa aming mga puso nandun dahil ang salita mo ay siyang namamalagi. Ikaw po ang Espiritu mo, Panginoon, ng nais namin. Madaraan ka sa aming Panginoon. Ikaw ang nais namin, Panginoon. Kaya naman, Ama, ibinabalik na, ay tinataas namin sa iyo, pinakauntas na papulit pa sa salamat. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon na ako'y naririto sa inyong harapan. Matagal na rin panahon. Pero yun ang tamang panahon na binigay ng Panginoon. Teka lang ha, gagaya ko lang itong mga kung ano-ano na ito. Yan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Magic na no. Hallelujah. Lumabas na. Nandiyan pala. Sabi ko na nga ba, tama tayo pinag-aralan. Ay, ang tagal na tinuruan ako ni Pastor Anin ito kagabi. Tsaga talaga sa akin. Amen. Matigas yung ulo ko pag ay tinuturuan. Amen. Ang sabi yan, living under the unlimited blessing of manifestation of God. Amen. Makita natin dyan na yan ang pangako sa atin ng Diyos. Yung mga nakikinig, pangako po sa atin ng Diyos yan. Yan ay pangako hanggang doon sa dulo ng walang hanggan. Amen po ba? Mula ngayon, mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa dulo ng walang hanggan, yan po ang pangako sa atin ng Diyos. Ano yan? Sabay-sabay po nating basahin. Para living under the unlimited blessings and manifestations of God. Huwag na natin basahin yung year 2020 kasi unlimited nga yan eh. Hanggang dun sa dulo ng walang hanggan. Amen po. Kasi sa dulo ng walang hanggan, wala nang bilangan. Wala nang year 2000, wala nang gayon. Wala nang panahon doon, walang oras na bibilangin. Ang pagsasalo-saluhan natin dyan, yung kaliwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Kaya nasahin natin makarating dyan. Amen? Nasahin natin makarating doon sa unlimited blessing ng God, yung manifestation niya, nasahin natin dahil pagdating natin doon, yung kaluwalhatian ng Diyos, ang ating pagsasalo-saluhan. Agree ba kayo doon mga kapatid? Ay, doon ako nakatingin. Pasensya na kayo, medyo camera conscious lang po. Dito pala. Amen. Thumbs up lang po yung mga yung mga nakaintindi. Ayan, thumbs up yung mga hindi nakaintindi, sige bahala. Kita kayo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Yan. Yan ang ating theme ngayong panahon na ito. Hanggang December yata yan. Ano yan? The Kingdom of God and the Coming Savior. Pag nakita natin itong Coming Savior, ano ibig sabihin yan? End time. Ito na po yung huling yugto. Teka, meron pa pala nito. Ang daming pagkalpala celebrity ka, ang dami mo ng mga Nasaan yan? Saan ako tatapat, Pastora? Yan. Yan! Alam ko na. Madali lang anong turuan. The Kingdom of God and Coming Savior. Pag sinabing The Kingdom of God and Coming Savior, ano ibig sabihin yan? Huling yugto na natin ito mga kapatid. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Ano ibig sabihin yan? Kailangan na natin maghanda. Amen?
Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, maganda lagi kayo, ihandaan nyo inyong mga sarili. Amen po. Ano sabi diyan? The kingdom of God and the coming Savior. Handa na po ba tayong lahat? Sino na yung nakaprepare? Eh pag dumaan ngayon ng Panginoon, sasama ba kayo? Ang Panginoon, walang itsura, hindi kagaya ng itsura na nakita natin sa labas, hindi ang pogi. Baka magkaano lang kami, magka-tabla lang kami niyan pag nagkaano, sasama ba kayo diyan? Amen? Okay lang. Bakit gano'n? Nung tabla kami ng Panginoon sa kagandahang lalaki, bakit wala nag-amen? Huwag kayong umasa na gano'n na itsura niya. Kasi ang itsura niya, mga kapatid, sabi doon sa Isaias, di ba? Wala siyang katangiang pang-akit. Amen? Natatandaan natin yan. Kaya yung pagdumaan niya, makikita mo, uy, mukhang hindi itong hindi pogi. Hindi ganun, tingnan niyo yung salita, tsaka yung inyong puso, dahil yung Holy Spirit, tuturuan kayo niyan. Ayan na ang Panginoon. Amen po, kailangan alerto tayo sa Holy Spirit pagdating sa bagay na yan. Kailangan master natin ang Holy Spirit para makita natin kung sino ang tunay at sino ang hindi. Totoo po ba? Ano? Di ba? Holy Spirit lang makapagdikta sa atin kung totoo yung Bisaya na dumarating o hindi. Hindi yan sa itsura. Amen po. Mahalaga yan. Tandaan natin. Yung Holy Spirit kaya manirahan sa atin. Hindi natin manirahan ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi doon sa Mateo 3:3, uy, tika. Salam. Nadudublit sa nervyos. Nanginginig yung kamay na lang. Ayan, basahin po natin. For this is that what's spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of the one crying of the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Amen. So pamamagitan ni Juan Bautista, yung spirit ni yung prophecy ni Prophet Isaiah tungkol kay Elias at kay Juan Bautista tungkol kay Jesus Christ sa pagdating ng kaharian niya, natupad. Amen. Kaya yung Biblia, sa Biblia lang po tayo titingin, ano ha? Mga hula na yan, yung mga dapat natin gawin. Ang guide natin, Biblia, siyempre. Biblia, lagi natin pinaalala. Ang guide natin ay Biblia, wala tayo ibang pinaniniwalaan kundi ang salita ng Diyos na nasa Biblia. Amen? Ayun pa sinasabi dyan. Therefore, keep watch. Kailangan daw tayong magbantay. Because you don't know on the day your Lord will come. Walang nakakaalam, walang nagsabi, hindi niya sinabi. Ibig sabihin, responsibilidad nating alamin. Hindi niya sinabi. Kasi kung sinabi niya, wala problema. Alam natin. Pero hindi niya sinabi. Ngayon, responsibilidad ng bawat isa, according to our will, na alamin natin. Kasi may mga sign. Hindi po natin nilalagtaan. Hindi po natin yan tinatalunan. Ang Biblia po, hindi yan comics. Pag-aralan natin genre, Hindi yung pag ang genre, gusto natin romance, doon ka lang. Pag gusto natin action, doon ka lang. Hindi po. Kailangan po natin, sa Netflix lang natin makukuha, segregate natin yung mga gusto natin. Pero dapat dito sa Biblia, lahat po yung pinag-aaralan, importante na po yung pagdating ng ating Panginoon. Dahil yan po ang climax ng ating buhay dito sa mundo. Amen po. Pag hindi natin nalaman yan, disgrasya. Lahat ng ating ginawa dito sa mundo, baliwala. Kasi nandoon kung makakapasok ka sa langit, naandun ang pasis mo. Amen po, pag nalaman mo, sinasabi. Kaya nga yan, you do not know, the Lord will come. Responsibilidad ng ating mga will na alamin to. Ganun pa ba? Kung paano daw ang nangyari nung Great Flood, ganun din ang pagparito ng mga tao. Walang malay-malay ang tao sa kanilang sasapitin. Amen? It was the day of Noah, so it will be at the coming of the Son of the Man. For the days before the flood, people were kumakain, nagpapakasal, kung anong ginagawa nila, nandun lahat. Di ba? Nanonood ng sine, nagpupunta sa mall. Pinagpalaan lahat ng naririto, nakahanda yan. Pag dumating ang Panginoon, sasama ba kayo? Yun ang problema. Ang Panginoon, handa tayong dalhin. Hindi tayo, handa ba tayo na magpadala sa Kanya? Baka nandiyan pa yung mga katuwiran, saka na lang. Isang bis lang pong pupunta ang Panginoon. Pag ayaw mo, wala. Ayaw mo, di wagyo, sabi niya. Walang magagawa. Amen? At sino lang yung nakasama? Yung aware, yung handa, yung naiintindihan kung ano yung salita ng Diyos.
Yung mga hindi naintindihan, nililibak sila Noah. Amen? Kaya dapat tayo aware. Ang Biblia totoo. Ngayon, kung tingin mo lang dyan, comics, ay yun lang ang problema. Binasa-basa mo lang yan, pero wala namang manifestation sa iyo, mga salita. Hindi yan naging ganap sa iyo mga salita, ay wala. Amen? Kaya lang, paninindigan mo, gagawin mo ano yan, gagawin mong buhay, ang salita na yan. Lahat yung mga nababasa mo, lalo na pag yung nilalampasan mo, ulitan mo ulit. Dahil nandun ang key. Ayun ang espiritu mo kasi yung ulitan mo eh. Ay no, yung nalalampasan mo, ayun ang espiritu mo, pero mahalaga yan. Tingnan mo sinapit nila, ubos silang lahat. 6 lang ang natira. Diba? Doon sa flood na yan. 6 lang ang natira sa kanila eh. Ba, hindi yata nagbabalat ng mga ito. Ilan ba talaga? Walang nag-react eh. Sige pastor, ikaw naman nandyan eh. 8 yun. Kung nag-react kayo, sasabihin ko sana, mapira si Moises saka yung asawa niya. Hindi kayo marunong. Pag gano'n, sasabayan nyo na ako dun. Teka muna, nasan yung ating pamaypay dito? Sige, okay lang, okay lang. Kaya namang magtiis eh. Sabi nga ng Panginoon, kung sino rin yung may pagtitiis, siyang makakaharap pagdating niya sa susunod pagdating. Amen nga, yung pagtitiis nang lagi nandiyan sa puso natin. Napabasa nyo ba yan? At pagparito ng Panginoon makakaalam. Paano natin malalaman ang pagparito ng Panginoon? Ha? Yan, sa sign. Kailangan alerto tayo sa sign. Doon sa mga palatandaan yun na sinasabi niya, pagparito ko, ganito mangyayari ka, alam natin yan. Malapit na siyang bumalik. Kaya nga bayan ko, naniniwala ba kayo na end time na, dadating na ang Panginoon? 2 years ago sinabi na niya yan, hanggang ngayon 2 years ago, 2,000 years ago na, darating na ang Panginoon. Handa na ba kayo? Mga kapatid dyan sa likod, handa na ba kayo? Amen. Baka pag dumaan dyan, sige, hindi ko kayo, ay, pag kumabot yung kamay nyo, hindi ko abutin. Hindi kayo nakikinig. Handa na ba kayo dyan? Amen, laging handa. Ano? Ay, yung mga nasa Zoom, handa na ba? Nasa Zoom, thumbs up lang kung nakahanda na. Amen, walang mamaya, walang teka-teka. Pag dumaan, sige lang. Sasama ako sa iyo, Panginoon. Ang sarap kaya sa langit? Kailangan pag-aralan nyo yung langit, kung ano, para pumunta sa inyong kalubak kung ano yung langit. Pag hindi nyo napag-aralan yan, hindi nyo ipinasok sa inyong mga kokotit, mga conscious. Ang conscious natin, yun yung ating espiritu, di ba? Sa Spanish, espiritu. Sa English, conscious. Sa Tagalog, malay. Diwa. Amen. Kailangan nakapasok yan. Hindi ang pwedeng doon lang sa tabi-tabi. Kailangan buo sa ating kaunawaan na napakasarap tumira sa langit. Amen po? Amen? Sarap yan. Nako, wala kang ano. Handa na ba kayo? Yan. Sabi diyan, kung ikay nakahanda, ito ang ano, ang makikita sa handa. Amen? Yan ay nananampalatayang merong iisang Diyos. May exist yung Diyos, di ba? Nasaan na yan? Hindi ko na matuto yun. Sige. Diretso na yan. Tinanggap ang Panginoong Hesus at niwala sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Yan. Alam ang lingwahe ng langit. Alam niyo ba lingwahe ng langit? Ano lingwahe ng langit? Oh, patay. Oh, paano? Love. Love. Pag ikipupunta sa langit, kaya dala-dala mo love. Magkakaintindihan kayo ni Lord. Magkakaintindihan tayo. Pagdating sa kahit walang language doon, basta may love ka, magkakaintindihan kayo. Ang daming language kaya, isa lang ang language sa langit, love. Tandaan natin na pagmamahal ang language sa langit, kahit wala kayong usapan, basta mahal nyo ang isa't isa. Amen? Yan, ganyan. Ayun, pag nasa sena, bigyan na yung jacket. Pasok na yan. Pasok na nga kaya? Ha? Pasok na nga kaya? Kilala niyo ba ito? Kilala niyo yan? Kilala niyo yan? Basahin po natin. Upon her forehead was written, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abomination of the earth. Kilala niyo yan?
Abomination of the earth, siya yung naging dahilan ng kasalanan ng tao. Sino nakakakilala dyan? Ay, kasi ganito ang sasapitin dyan yun. And heard another voice for heaven saying, come out of here, my people, that ye be not partner of her sin, and that ye receive not of her plagues. Pag ikaw, hindi mo kilala yan, makalabas ka kaya? Ay, importante yan. Nakilala niyo yan? Yung ano na yan? To. Ito ka daw kasasapitan natin, pag hindi natin kilala, may isama ka sa kanila. Mauliwala lahat yung pinag-umpisa mo. Yan ang title natin dyan. Labas bayan ko. Come out my nation. Isa yan sa mga bagay na dapat natin maintindihan. Ano mga kapatid? Ako ito lang ha. Usapang real talk. Lagi kong tinitingnan yung inyong mga yung inyong mga comment doon sa pagbabasa. Gaganda ng basa pag mga Genesis, lalo na sa mga Gospel, gaganda ng mga comments. Pero pagdating pagdating sa Revelation, wala nag-comment. Kahit isa doon, wala nagko-comment dyan lampas-lampasan lang yan Si Ate Bitay nakita ko. 11:18. Tatandaan ko yung yung comment niya yun. Pero pagdating sa Revelation, walang comment. Alam niyo mga kapatid, ano ba nakalagay dyan sa Revelation? Yan yung ating climax ng buhay natin dito sa mundo. Pag hindi mo nalaman yan, disgrasya tayo dyan. Bakit? Ano sabi? Kuya, i-click mo nga yung Revelation 1:3. Wala yun dyan Basa na lang, basa. Babasahin ko na lang. Sige, mas madali. Para mas maganda. Tagalog walang papalag. Ayan tingnan mo. Sa Revelation 1:3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Tingnan natin pinagpala ang magbabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusunod ito sapagkat malapit na itong maganap. Basahin nyo po para maintindihan nyo. Mapalad. Pero bakit ito tinatakbuhan? Dati binabasa ko yan. Unang pagkakristyano binabasa ko yan. Ang unang kong binabasa ng libro, yung payag, saka yung Ecclesiastes. Si Pastor Aga, pastor na yun, namatay na ngayon nung nakarang buwan. Yun ang aking mentor Ba't yan ang binabasa mo? Kasi nagtatanong sa anong ibig sabihin nito? Ba't yan ang binabasa mo? Sabi sa akin, bawal bang basahin? Huwag yan ang basahin mo itong ganito. Pero pag ganun kasi narinig ko, naglalabasan lahat yung mga piligis ko sa noo. Kasi nakikita ko dito sa mapalad Bakit? Kasi sabi nila nakakahilo raw. Hindi Ako nga nagbasa, hindi man ako nahilo. Kasi dyan mo matutuklasan yung mga bagay na dapat mo maintindihan. Lalo na ngayon, endgame. Ito na yung iniintay nating pagkakataon. Ito na yung iniintay natin na matatapos na itong mundong ito. Amen? Magkakaroon ng ano tawag doon? Yung rapture. Bago dumating, sabi ng Panginoon, intindihin natin, sabi ng Panginoon, bago ako dumating, ganito ang mangyayari. Amen? Kaya mahirap tayo yung hindi nyo ihanda sarili nyo. Asa tayo na rapture muna bago yon. Mahirap po. Ngayon, kung dumating man na nakahanda ka, na-rapture ka muna, at least nakahanda ka. Pero kung mauna yung tribulation bago yung rapture, paano nangyari? Kailangan ihanda mo yung sarili mo. Kasi malinaw siya sabi ng Panginoon dito sa Biblia, humanda kayo. Bago ako dumating, ganito ang mga pangitain at mangyayari. Amen po. Dadating ito bago tayo. Yan pinalalabas ka dyan. Ano ibig sabihin? Sinong bayan niya? Tayo. Itong huling panahon tayo na yan. Pinalalabas niya dyan dahil kitang-kita niya sakop tayo. Amen? Sakop tayo, bayan ko, labas. Sakop tayo. Paano tayo nasakop? Paano tayo nasakop nila? Ginira ba tayo? In-invade ba tayo? Hindi So magitan ng spiritual mental colon.
spiritual colony. Nasa kanila yung ating pag-asa, nasa kanila yung ating lahat ng, sa kanila tayo nakadepende. Kaya sabi niya, labas dyan, bayan ko. Naintindihan natin yan. Ilang beses tayong binasa ng Biblia, siguro mga 10 na, kaya lang pagdating dyan sa mga ganyan mga ano, nalalampasan natin. Kaya hindi natin naintindihan. Ito yung dating Babylonia na sinasabi, ngunit wala na yon. Ito yung kumakatawan ngayon doon sa Babylonia na yan. Kilalanin natin. Sila ang dahilan kung bakit may tribulation eh. Sila ang dahilan kung bakit pumunta rito ang Panginoon. Gusto niyang ilabas tayo dyan. Sakop tayo nila. Siya ang dahilan. Hindi ho gold ang dahilan kung bakit pumunta rito ang Panginoon. Doon pumunta rito ang Panginoon para tayo dalhin sa langit. Amen po. Kaya naman alam natin mga bagay niya. Hindi siya pumunta rito para gold. Yung siya sabi niya, buhay na kasi siya, buhay na ano, doon natin tatagpuin sa langit dito, makikipagbakbakan pa tayo. Bago tayo makarating doon. Naintindihan natin yan, mga bagay niya. Okay lang naman, yung mga naririnig natin, that's true. Kaya lang ako narito eh. Diba? Sabi doon, no, yan, no, yung itong revelation na sinasabi na pinagpala, ha, tatandaan natin pinagpala ang makakatupad, ang nagbasa. Bakit pinagpala? Kaya niyang lumabas dyan. Ito masakit na katotohanan, ha, meron itong resistance. Kasi pag nakilala niyo yan kung sino yung Babylon, ay alam naman dito ng mga ano eh, mga nagbabasa talaga eh. Hindi lang nila iahay, kaya may resistance eh. Tingnan niyo ang criteria nito kung sino to. Alam mo ito, ng mga nag-ano ng Bible, imposible naman. May mga Holy Spirit yan para maintindihan ito eh. Kaya lang yun nga, sakop eh. Mahirapan silang ihayag. Eh ito, pag itong mensahe na ito, sa kanila ko ito ibinato, patay na ako. Kaya, kasi sila tagapatay ng mga propeta eh. Yung mga naghahayag ng katotohanan pinapatay nila. Sino ba sila? Yung nasa kaluban ng bayan. Kasi ito, pag binasa mo, ano yan eh? Bansa. Malakas na bansa. Kinagigiliwang bansa. Sila ang mayroong pakialam sa ating ekonomiya. Sila ang head. Karamihan yan. Pag binasa mo yan. At sila mayroon siyang sinasabi doon na madaming bansa siyang kinatutungtungan. Na itong huling panahon, kakainin din sila. Kailangan binabantayan natin yan, yung mga event na yan eh. Para makikita natin. Sino sila? Biblia rin po ang tutukoy. Hindi po ako. Mouthpiece lang ako. Biblia natin, sus. Titingnan natin sa Bible kung sino sila. Para wala po tayong ano, para walang bias, hindi galing sa kaisipan ko, galing sa Bible. Amen. Basahin po natin yung ano, ay yung ebidensya po, ang ebidensya po kasi niyan, nasa kasaysayan. Amen? Kung gusto nyo maano yung mga ebidensya, nasa kasaysayan. Gagamit tayo ng mga history, mga nangyari noon, nasa kasaysayan para matitik natin sila eh. Okay, tingnan natin itong verse na ito. Acts 40. Sabi diyan, kilala rin sila ni Pedro. Lahat po kasi ng mga anak ng Diyos, kilala yan eh. Kilala sila kung sino sila eh. Ewan ko lang sa iba, si Pedro kilala eh. Oh. With many other words, and warn them, and he pleased with them. Save yourself from this corrupt generation. I-save daw natin ang ating mga sarili sa Tagalog. Mag-ingat kayo sa lahing ito. Sino yung mga yan? Di ba doon sa Acts 2, nung sila nangyari yung ano, yung Pentecost, yung umano yung Holy Spirit. Di ba inisa-isa niya yung mga bayan na yan, no? Yan yung mga nag-uyam sa kanila. May mga converted dyan. Pwede bang makonvert ang Jew? Ilahi ang Jew. Hindi man niya religion. Ang Jew, ibig sabihin ng Diyos, mga anak na yan, no? Ni Joshua, ni Josue, doon sa 12 tribe. Di ba? Yun yung anak nyo.
Ibig sabihin ng Jew, pag ating pinag-aralan, hindi yan relihiyon na pwede makonvert. Pero may converted. Amen? Na Jew, sabi nila, yan yung sinasabing Hudyo, Hudyuhan. Tingnan natin ha. Kilalanin lang natin kung sino yung nandun sa dun sa Mother of the Charlotte, yung Harlot Women's na yan. Tingnan natin nga po yung kahit ang Panginoon, tingnan mo. 12:34. Ika. Yan, sabi ng Panginoon, nakakatakot naman yan. You snake, you blood of viper, how will you escape being condemned to hell? Sino kaya yung mga yan, no? Kailangan yung basahin yan, no? 23. Makita nyo kung sino-sino yan. Yung muna tayo. You snake, you blood of the vipers. Diba? Kahit si Juan Bautista, kilala yan. Ayun, 23:33 kuya, wala kasi dyan eh. Tingnan mo na, para malinaw. Kilala ng Panginoon yung mga yan eh, kung sino-sino yung mga yan eh. Sila ang punot dulo noong harlot, noong mother of the harlot. 23:33, yung parang sinasabi, you snake, you blood of viper, how you will escape being condemned to hell? Wala silang pag-asa eh. Bakit? Snake nga eh. Snake nga sila eh. Hindi man sila snake. Yung kanilang bloodline, galing sa snake. Yung DNA nila, kaya yan, galing yan sa snake. Kaya pag ikinahaluan yan, pag snake ka na rin. Kaya kung kayo papahalo, kaya pinalalabas tayo ng Panginoon dyan. Alamin natin yan, mga kapatid. Ako sasabihin ko lang sa inyo, pero hindi ko sasabihin ko anong pangalan nun. Nung bansa na yon. Karapatan ng bawat will nyo na alamin nyo kung sino yun. Para makalabas kayo. Kasi para fair naman, iba ako alam ko kung sino, kaya lang alam ko magre-retaliate ang bawat isa eh. Kasi sabi nga dyan, sakop kayo bayan ko. Amen? Re-retaliate kasi makapangarap yun ng mga tao eh. Makatira lang ako dyan, makapunta lang ako dyan. Parang doon na ang katapusan ng ating buhay. Pero ang katapusan ng ating buhay, mga kapatid, sa Lord. Pilitin natin makaakyat. Amen? Yun ang katapusan ng buhay na walang hanggan dito sa mundong ito. Sabi nga ng Panginoon, overcome this world. Kasi minsan yung world, ginagawa natin sa libutan. Earth talaga yung overcome ng Panginoon doon. Hindi kasi sa libutan, gawin nyo pang katuwiran, mga kasamaan. Diba? Pero earth talaga, kailan makawala ka rito sa earth. Ibig sabihin doon. Yan. Tingnan mo yung yung mga yan, yung mga parasis na yan, Sadduceo, scribe na yan. Anong lahi yan? Di ba yung Sadduceo, mga na hindi naniniwala yan na may buhay na may pagkabuhay na magkamuli. Mga atheist yan eh. Pero ang tanong niya, bakit sila nasa parliament? Nasa pinakamataas silang mga lugar doon sa Israel. Di ba? Ano bang lahi yan? Yan yung lahi ng mga Herods eh. Herodians. Ano ba yung Herodians? Yun yung muna yung Herod the Great. Yung nagpapatay doon sa mga sanggol. Nakita niyo yan? Binabasa niyo nagpapatay sa mga sanggol, 2 years old. Hindi nakapalag yung mga Israelites. Bakit? Out of number sila eh. Ikaw pa yung katatay ka, patay yung sanggol mo. Sila ba't nila nagawa yun? Eh napakarami nila eh. Sandatahan pa sila. Ibig sabihin yung mga nakatira doon, yun na yun. Yan yung sinasabi ng Panginoon, yung snake. Mga snake, lahi kayo ng ulupong. Tagalog. Sino yan? Ito kasing Bible, naka-silent yan ng 400 years. From Malakay to Matthew. Sino ang nasa kanila nung ano na yan, nung link na yan, by history? Di ba si Alexander the Great? Anong lahi yan? Di ba Greece? Di ba pinag-aralan natin sa Bible study yan? Yung kaharian na yan, siya ang may hawak ng Jerusalem. Itinaboy nila mga Israelites, mga kapatid. Kaya naging out of number sila. Kaya ano sabi ng Panginoon? Jerusalem, Jerusalem. Ginawa ko, inipon ko kayo para akong inahin sa mga sisyo, ngunit ayaw kayo. Kasi na-impluensyahan na sila nitong mga ito eh. Ayaw nilang maniwala sa Panginoon. Kaya nung pagkakasabi ng Panginoon, ayaw kayo. Kinukuha niya lahat. Di ba sabi niya, ipunin niyo mga natitirang lahi ng Israel. Sabi niya sa mga
disciple? Di po ba? Wala yatang Sino kayong pagpapalain ngayon? Yung daw magbigay ka lang ng kaunting balo ng tubig doon sa nangangalan pagpapalain. Kaunti lang. Kaunting-kaunti lang. Pagkatapos ng Babylonian, 370 AD, BC, ano yan? Greece yung may tawag niya. Kaya mayroon diyang Greco-Romans eh. Pag pinag-aralan natin, palakihan lang natin, di ba? I-analyze lang natin. Analytic mind, tingnan natin, amen? Dapat alam nyo yan eh, mas professional kayo sa akin eh. Di ba? Kasi Bible eh. Sino yan nandyan? Sino yung sinasabihan yan? Hindi yan kalahi, hindi yan mga Israelites, mga converted yan. Yung sinasabi ni Pablo, mga na-convert. Wala namang convert dapat na na Jew. Kasi lahi ang Jew. Hindi ka pwede mo pa convert, pumasok ka ulit doon sa doon sa mga babaeng Jew, tapos lumabas ka ulit para maging converted ka. Para maging Jew ka rin. Amen. Kaya lang, sino ba ang kanilang pinagsimulan? Medyo maganit itong mensahe na ito, pasensya na kayo. Ganyan talaga ang buhay, kailangan natin maintindihan. Amen. Saan ba sila, sino ang kanilang pinagsimulan? Bakit sila nagkaganyan? Bakit ganun ang tingin ng Panginoon sa kanila? Bakit? Sabi dun sa Luke 21:24. Basahin nga natin. Ano ba naman to? Hindi pala ito. Ito. That they shall fall the edge of the sword. Yan, sila yan. And shall be led away captive into the old nation. The Jerusalem will be trodden down of the Gentile until the times of the Gentiles be fulfilled. Ayan. Yan ay galing doon sa doon sa salitang Gentiles, mga Gentiles yan. Tayo hindi Gentile, maniwala ng Gentile tayo. Mamaya makikita natin. Yung Gentiles na yan ang may hawak ngayon ng Jerusalem. Sabi doon, no? Gentiles until the time of the Gentiles. Ngayon ang time ng Gentiles eh. Ngayon na nila niyuyurakan ng Jerusalem pag ating pinag-aralan. Di ba? Yan, tingnan nyo. Galing ito sa Gentiles. Ngayon hahanapin natin kung sino yung lahi na yan, ba't sila nagkaganyan. Amen? Kumbaga sa yung dulo na yun, yung sinasabi doon na yung Charlotte, harlot, mother of the harlot, hindi mo yan maintindihan pag hindi ka nag-umpisa sa umpisa. Umpisahin natin, hanapin natin yung Gentiles na yan. Yung nananatili dyan. Simulan muna tayo dito sa sa Genesis 9:18 to 19. Ay, bakit ba? Talaga naman. Ito po yung tatlong tao. Yung tatlong anak ni Noah, dyan lang naman po nanggaling ang lahi. Kung maniniwala kayo sa Bible, dyan naman lang nanggaling ang lahi ng mga tao. Amen po? Dyan lang po yan nanggaling. Wala po ibang pinanggalingan. Dyan lang sa tatlo na yan. Sino yan? Si Shem, ang panganay. Si Japhet, ang kasunod. Si Ham, ang bunso. These three were son of Noah. And from this whole earth was populated. Sa kanila lang po nanggaling. Malinaw naman. Hindi ko sabi. Sabi ng Biblia. Kaya pag may nagtuturong may ibang pinanggalingan, huwag kayo maniwala. Matitrace nyo kung saan kayo nanggaling ngayon dyan. Amen? Yan. Kay Cam nag-umpisa ang kasamaan na naman. Diba? Si Kanaan ang pinutukan. Anong ginawang kasalanan ni Cam? Diba yung nakita niyo kahubadan ni Noah? Ganun lang ba yun? Kud lang yun. May dahilan yun. Ibig sabihin yung sinasabing kasalanan na yun. Pero mukhang nagdusa lahat ng angkan. Pag-uusapan natin sa susunod yan. Yan. In this generation of the son of Noah, Shem, Ham, and Japhet, son were born to
after the flood. And the son of Heaven, Gomer. Ayan, tingnan mo. Gomer, Magog, Madal Jabal. Ayan yung mga tao. For this, the coastland, people spread in their land, it's his own language in their clan and their nation. Man, wala yung ano natin dyan, yung Gentiles. Kasi si Japhet ang pinagsimulan ng Gentiles. Kaya doon sa 5, sabi niya, 1, 2, 3, 4. Ay, hindi nakasulat yan eh. Kasi dito sa sa King James, sabi diyan, Verdes where the isles of the Gentiles divide. Yan, yung Gentile na kinahanap natin. Of the Gentiles divide their lands, every one of their his tongue and their family and their nation. Ibig sabihin, yung mga Gentile nag-umpisa kay Japhet, kasi hindi naman gano'n ang sinasabi dito kila kila Ham. Therefore said like Nimrod, ayan there was first earth to be mighty man. Ayan hindi sinabi diyan. Ayan kay Shem. To Shem also father of the children of Eber. The children of Eber, ayan the earth was split, this the day the earth was divided in this brother, then was Joktan. Tika, diretso na natin dito sa yung blessings na, kasi nakita na natin yan, ang pinag-umpisahan ng Gentiles, yung sinasabing Gentiles yan ng Panginoon, yung iira yung Gentiles, diba nadaanan natin, sila yan, sinasabi niyang snake. Ito naman si Shem. Itong blessing nila kay ang blessing nila doon sa tatlo. Tingnan natin Isa pa. Ayan. He also said, "Blessed be the Lord, the God of Shem, and let Canaan be his servant." Natupad ba yan? Yung lahat ng lahi ni Shem, paglilingkuran ni Canaan. Natupad yan sa kapanahonan ni Solomon. Kasi inalipin ni Solomon, ginawa niyang mga servant, lalo na nung siya ay naging hari, pinakamalakas na hari na siya. Kinuha niya itong mga ito, ginawa niyang alipin. And God, tingnan mo si Japhet and God enlarged, pinakakawawa siya kasi nagdala ng kasalanan dito Si Ham, may blessing siya, kaya lang hindi maganda. Yung blessing, maganda at masama yan, basta sinasabi sa iyo ng Panginoon yung mangyayari sa iyo, ibig sabihin, binibless ka niya. Sinasabihan ka ng kapalaran niya. And God enlarged Japhet and let him dwell the tent of Shem. Let Canaan be his servant. Nangyari po ba yan? Sino nakakaalam na nangyari yan? Alam niyo ba yung yung sinasabi diyan, yung transatlantic trade slavery. Sino ang pumapil niyan? Kinuha nila lahat yung mga itim, yung lahi. Kasi si Cam, madali lang ang lahi ni Cam nasa Africa, karamihan yan. Ang lahi ni Japhet itong Europe. Ang lahi ni Shem, lahat yan ito, Asia. Mamaya makikita natin si Shem, si Japhet, kailangan natin pag-aralan yung mga pinuntahan niya ng mga lugar para makita, pero mahabang salaysay niya. Alam niyo yung transatlantic slavery trade? Kinuha nila lahat yung mga itim. Tingnan mo, sa US daming itim, sa British daming itim, sa ginawa nilang alipin yan Natupad ba yun? Yung sinasabi dito, ang Biblia po yan totoo yung sinasabi yan. Ay yung pagsakop ni sa tent ni yung sinasabi doon, dwell in the tents of Shem. Nakitira si Japhet sa dwell ni Shem, sa ni Shem. Nangyari po ba yan? 1521, sino ang pumunta sa atin? Year 1521, sino ang pumunta sa atin? Spain. Sino po ang pumunta sa Malaysia? Dala-dala niya yung mga Sino po ang pumunta sa China? Sino ang pumunta sa Indonesia? Portuguese. Kasi kaya may Timor dyan, is Timor, di ba? Ang salita niyo mga Portuguese. Karamihan. Pero pinaghati-hatihan nila yan. Sa Australia, British. Lahat dyan.
Sino ang sumakop lahat yan? Sino nakitira sa technician? Ito kasi si Shem eh. Balik natin ha. Ayan, Joktan. Ayan, si Joktan. Tingnan natin ha. The same also the father of the children of Eber. Si Eber ho, pag sinabing si Eber, siya yung tatay ni Pilig. Sino si Pilig? Siyang pinanggalingan ng Israelites. Naging anak niya si ano, naging anak niya si Tari, hanggang si Abraham. Di ba? Ito si Joktan, kapatid niya eh. Dalawa lang yung sinasabi diyan na naka-highlights. Yung si Joktan, saka si Eber. Diyan pinugutan, diyan pinatay si Osiris, alam niyo ba? Pagbubunyag niyan, si ano yan, si Ben. Sino yung dalawang karakter? Si Basilio saka si Crispin. Yun ay doon niya ginawa yung filibusterismo sa Europe. Doon nangyayari yung transatlantic trade na yan, yung pagsakop, yung pagkaalipin nila diyan. Ginawa niya ng libro kasi si ano, kaya nga naging ano natin yan eh. Divine yung kanyang mind. Sa Bible din siya, hindi po siya masabing Christian, hindi rin siya masabing ano religion. Hebrew ang tinusunod dito si Rizal, alam niya ang kanyang sarili identity niya. Kaya yun, sinulat niya doon. Di ba? Pag tinignan mo ano sa niya sinulat ang lulubit ng Here at ang El Filibusterismo sa Europe. Sa niya unang ibinato ang mga libro na yan doon sa Belgium. Kasi sa Belgium ang pinakamalupit na hari. I-click nyo, tingnan nyo. Madali lang namang maghanap. Nasa internet, may Wikipedia. Makikita nyo ang kasaysayan. Makikita nyo, mapapag-divide nyo na yan. Ako, ganyan din ang ginawa ko. Hindi nga ako marunong yan. Amen? Ganyan, makikita natin yung kung nangyari ito sa kasaysayan, hindi po natin makikita sa Bible. Oh. Tingnan nyo yung history. Para makita nyo, ma-separate nyo. Kung saan. Kasi may territory na sinasabi ang Panginoon, na sinasabi nyo, ito, dito ka titira, Japet. Tam, ikaw dito. Sim, ikaw dito. Ganyan yan. Pero bago mangyari yung sa Nimrod, King, yung unang hari, nagrambulan na sila, nag-royal rumble sila dyan. Doon nagkahawahan yan. Sinong natira? Yung anak ni Tyre. Sino yan? Si Abraham lang ang pinakamalinis ng araw na yun. Siya lang ang hindi nahawahan. Diba? Sa kasaysayan, sa kanya nang galing Israelites, yun ang pinuprotektahan ng Panginoon. Di ba nakikita kung patayin ng Panginoon yung mga bata sanggol dun sa hindi niya ano. Ibig sabihin, may separation talaga eh. Meron talagang nangyaring merong virus na nandun sa mga tao, bakit hindi pwedeng humawa sa tao ng Diyos. Kaya nga may pinili dahil may pinagpilian eh. Kung ikaw ay lumagay sa pinili, ibig sabihin, ilagay mo sa utak mo na may pinagpilian. Ayan po. May pinagpilian. Kaya ka nga pinili eh. At yan, makikita mo sa Revelation. Pag binilang mo yung tao na maliligtas, kay Pastor Dante, hap-hap. Pero ang katotohanan, napakaliit ang porsyento na maliligtas, yun lang pinili. Pag tinignan mo ang Revelation, napakarami dyan ng mga taong hindi napasama. Yan ang ebidensya natin. Amen? Pag pinag-aralan mo yung Revelation, tingnan mo kung anong porsyentohin mo. Kung ilang tao lang, ay mga naniwala lang eh. Ay madami nga hindi lumalabas dyan. No? Madami hindi naniwala doon sa lumabas kayo dyan. Hanggang ngayon nasasakop pa, kahit mga Christian sakop. Kaya ang identity ko, ako Hebrew. O, pasensya na ha. Kaya talaga eh. Yun talaga, doon ako nanggaling eh. Pero yung Christian, kung sa yun kasi ang nyo, di sabay-sabay lang ako dyan. Pero katotohanan na Hebrew ako. Yun ang naintindihan ko. Kasi galing ako doon, no? Nasaan na yan? The same also father of the children. Galing nga kay, ang Hebrew, galing kay Eber, kaya naging Hebrew, Heber. Hindi yan ho, mayroong Israelites, yung mga Israelites, mga Hebrew yan. Pero may Hebrew na hindi Israelites. Tama yung asawa ni Moises, yung tatay nung asawa niya. Sino yan? Yung nagpapayo sa kanya? Jethro. Hebrew yun. Pero hindi siya Israelites. Lahi yun, hindi ka pinagpa-convert ng Hebrew. Kasi lahi eh.
Kagaya din ng Jew, hindi ka pwede pa-convert ng Jew, bakit may converted doon na Jew? Ilahi yun. Kailangan meron ka DNA noong pagka-Jew. Ibig sabihin, yung gene mo, galing dapat doon. Yung gene mo, galing sa Hebrew. Kaya nga sa lagi natin sinasabi, pinili tayo ng Diyos. Hindi ba kayo natutuwa niyan? You are selected of God. Buhat pa sa umpisa, buhat pa tong kay Seth. Ayun lang iba nahahawa kaya nawawala Pero tayo dapat, naintindihan natin yan, paano tayo nakawala dyan. Di ba? Ba't yung ba't nangyari yung ubus sila doon? Samantalang dalawang lahi yun, mo, separation yung lahi ni Cain, saka yung lahi ni Seth. Ubus 6 lang ang natira. Di ba? Doon sa baha. Hindi, 8 yun. 8 pala. Hindi lang kayo sumasabay. Hindi na. Ganyan talaga ang buhay. Kulang sa direct. Ayan. Di ba dyan, ayan. Eber Borsan, name of was Pilig. For the earth was divided in brother name was Joktan. Tandaan nyo ha. Joktan fathered Almon Shelley. Yan, tingnan nyo nandiyan. Magkaano kasi yan, yung lahi ni Cam, ni Shem, magkakapareho lang ng lugar. Tatandaan nyo, hindi kumbaga doon sa lahi ni Shem, meron din mga pangalan na ganyan. Pero iba yan. Yung lahi ni Japhet, may pangalan din na ganyan. Kaya titingnan natin pag nagbabasa tayo. In this, the son of Joktan, the territory which they live extend from Misha, in the direction of Shipar, to the hill country of the east. Nasa ng east? Nasa kabila ng west. Di ba? Sino ang mga taga-east? Southeast Bravo. Asia. Tayo. Southeast Asia. Ayan walang ibang tao na pinanggalingan, walang ibang pinanggalingan ng tao kundi diyan. Yung mga taga-east, walang ibang pinanggalingan kundi kay Joktan. Ayan ang linaw. Nakatakbo agad yung Joktan na yan bago magkaroon ng Royal Rumble dito sa Nimrod. Nakatakbo agad yan dun sa east, kaya hindi yan na nagsimula lang silang manghawa dyan noong 1521, pinuntahan niya ng mga ulupong. Anong dala? Bible. Saka yung pinasasamba nila. Diyan galit na galit ang Panginoon pag ikay sumasamba na sa hindi totoong Diyos. Gawin mo na lahat ng kasalanan mga kapatid. Huwag lang yan. Yung sumamba tayo sa hindi totoong Diyos. Okay? Diyan po sila nagkaroon ng pagkakasala Diyan po sila unang di ba? Kaya yung sinasabi diyan na yung John 1:9, hindi yung tumatalab sa kanila Kanino yung tumatalab? Yung kahit magkasala ka, patawarin ka ng Panginoon. Sa atin yun, mga pinili. Pero sa kanila hindi kasi bistado na sila ng Panginoon. Anuhin natin bababaan natin Nakita natin kung paano sinakop ng mga ulupong, kung paano nangyari itong sinasabing blessing ni Noah sa kanyang mga anak. Tumira sa lahi ni Shem ang mga lahi ni Japhet. Inumpisahan nila yan 1521. Kaya mababaliktad ang mga utak natin pagdating naintindihan natin yan Sinakop naman nila yung lahi ni Cam 17th century hanggang 19th century. Lumabas si Lincoln. Kaya napatay si Lincoln. Binubulgar sila. Diba? Kaya nahinto yung slavery na yun. Ibang strategy na naman ang ginawa nila. Ngayong pananakop. Sakupin ka nila. Tapos bibigyan ka ng kalayan. Ikaw naman nagbubunyi. Pinalaya ako. Pero iba yung gusto na itatak sa'yo. Kaya yung demokrasya mga kapatid, medyo alanganin yan. Meron talaga nag-rule sa ating isa. Sino yan? Ang Panginoon. Siyang hari natin. Yung demokrasya kasi, yan gawa nila yan para ikaw, yung sarili mo, may separate mo. Na magawa mo yung gusto mo. Diba? Tingnan mo yung sinasabi doon sa Harlot Mother. Nandun lahat, yung abomination, yung lahat ng kasamaan. Pwede dyan. Doon sa bansa niyan, pwede yan lahat dyan. Kahit yung satanista, pwede.
Pwede ka diyang maghubot-hubad, pwede ka diyang kung anong gusto mong gawin, lahat ng mga bagay nakasuklam-suklam, sabi niya, nandyan. Pero maganda sila, matalino. Di ba? Ang balita ko dyan, kaya yan tumalino at gumanda, nagkaroon ng blue eyes, mga blonde, kasi yung nipilim, alam nyo, ang gaganda niyan eh. Sila ang napuruhan din yan eh. Pag pinag-aralan pa natin. Kaya mga tayo, mag-taste na lang tayo dun sa mga Panguna natin, gawa tayo ng Diyos. Oh, di ba? Di ba, yung itsurang ito, yan ang itsura ni Joktan na pinili ng Diyos, mga pogi. Kung sila gwapo, tayo pogi, kailangan makalabas tayo sa kanila, ha? Amen? Naintindihan natin? Napakahalaga nito, yung lumabas tayo, bayan ko, isa yan sa mga bagay na dapat nating maintindihan ngayong end time. Hindi tayo magpasakop. Yung mga nagpaplano, nagpapangarap niyan, di siyempre, meron ka nang nato. Hindi ko naman sinasabing huwag. Ikaw ang magdesisyon sa sarili mo. Wala akong ang inahayag ko lang yung nandito sa Bible. Ngayon, kung gusto niyo pa rin na gano'n, na sakop tayo, nasa atin yan. Doon ako sa Tagkawayan. Sarap kasi doon. Mamimili ka, anong gusto mong ulam mo yan? Papaya. Oy, puso ng saging. Dahil sabi ng Panginoon, in the last age, tumakbo na kayo mga kapatid, mamundok na kayo. Hindi tayo inuutosang lumaban. Di ba? Ano sabi doon? Yung mga nasa bubungan, huwag nang magdalang kung ano. Pero ang pribilehiyo naman natin doon, paigsihin ng Panginoon yung panahon na yan. Para tayo kasi kung hindi niya paigsihin, hawa-hawa tayo dyan. Pupersahin na tayo eh. Naintindihan natin yan? Di ba sabi ng Panginoon doon sa Revelation, magpakatalino kayo? Kailangan, kahit yan, medyo piracy o haka-haka, tingnan natin. Kasi hindi naman, pwede kang wala naman siyang binigay na pangalan eh. Ibig sabihin, pwede mong ganunin ang iyong kaisipan, baka ito dito na. Parang mahalaga, nakatatak sa iyong consciousness yung paghahanda na yan. Kailangan na andun ka doon sa na. Dahil pagdating ng panahon, gagamitin mo yan eh. Nandiyan na ang Panginoon Sabi niya, pag may mga digmaan, hindi ka, huwag kayong mag-alala. Hindi ka nag-aalala. Ganito lang nata sa isip mo kasi master mo na yan eh. Malapit na sila. Maisip mo. Hindi ka nag-aalala. Yung mga pangarap mo pa. Hindi pa nga nakita yung bahay ko. Tingnan mo lang yung mga. Kaya nga sinasabi dyan, di ba? Maintindihan natin yan. Ang sino mang magmahal ng kanyang asawa, anak, kapatid, hindi pwede sa akin. Kasi yun ang babalik-balikan mo eh. Nung nasa puso mo. Kaya hindi ka sasama sa Lord. Yung mga pangarap ko pa, yung mga nakarating dun ko pa. Pag dumating ang Panginoon na nandun ka, hindi ka makakasama sa Lord. Kaya nga nakalagay yan dyan eh. At sino mang magmahal ng kanyang buhay, siyang mawawala. So, bakit nandun si Lazaro saka yung mayaman? Kasi yung buhay ng tao nasa kalayawan. Nabubuhay yan, isipin, paano kaya ako makakarating, paano ako mapapasarap yung buhay ko rito, ito patawang ito. Pero tingnan mo, anong ibig sabihin, wala namang paliwanag doon. Ba't si Lazaro napunta ron sa langit? Siya yung nagtiis kumain ng mundo. Nakita natin, kaya alam natin yan, kung paano natin ito mababalanse ang ating sarili, spiritual at sa ating physical. Sabi nga ng Panginoon na sino mo mag-taste hanggang wakas ang malilig. Kasi nang pagtitiisan natin. Kasi, biro mo kaya, gagaling nila, gaganda nila, yung simpatsya mo, nasa kanila. Pagtitiisan mo yun. Tama po. Biblia po ang nagsasabi eh. Biblia po ang nagwa-warning. 2021 na pala. Yeah, tatapusin na nga natin ito. Bigyan na natin ito ng katapusan. Siguro naman, medyo nakikita na natin yan. Yan. Nakita natin yung blessing, mahalaga yan. Makita natin yung blessing kung natupad o hindi, ha? Para makita natin kung sino yung mga Gentiles na yun na nanduduod. Ang kanijok, hindi napasali dun sa Royal Rumble, dun sa Nimrod clan. Tayo yan. Tayo ay pinili ng Diyos, siniperate. Kaya lang tayo, pupumili tayo na makihalo sa kanila. Kaya yung mayroong verse na yan, kaya yan yung mother of harlot na yan, nandito dyan, para maintindihan natin, makalabas tayo dyan. Yun lang naman yan eh. Simpleng isipin, no? Ang dali-dali lang isipin, ba't nandun yung verse na yun? Ba't nandun yung pagbababala na yun? Para mo nakalabas ka nga dahil sakop ka eh.
Kasi pag nadaan niya, hi Joe, nadaan niya, ganyan. Hindi kasi ako, na-balance ko na yan, matagal ko na alam ito eh. Pag pumupunta dyan yung mga yan, siyempre nasa consciousness ko yan. Pero ganun pa rin eh. Kasi ang sabi ng Panginoon, love your enemy. Nasa akin yan. Yan ang ginagamit ko dyan. Di ba? Don't fight evil with evil. Tingnan mo yung sinasabi doon sa ano, sa Judes, tungkol doon sa katawan ni Moises na pinag-aagawan ng demonyo. Sa kanong anghel, ang sabi ng anghel, hindi mo lang siya gumamit ng masamang salita. Kasi kung ikaw, kung ano ka, kung ano yung ginagawa mo, yung ka. Ngayon, kung hindi ka masama, hindi ka talaga masama kahit makaharap mo sila. Amen? Ganun lang. Ang mahalaga lang dyan, nandun sa consciousness mo yung mga bagay na yan. Nakahanda ka. Makasalumuha mo man yan, okay lang. Nandun pa rin yung pag-ibig mo sa kanila. Hindi naman yung pagdating, uy, malupong to. Hindi po tayo ganyan. Dito ko lang ko sinasabi yan. Kasi tayo nag-uusap. Pero pag ibang kausap ko, hindi na. Ngayon, pag nakikita ko yung kausap ko, medyo katig din doon, hindi ko na lang binabanggit. Nasasalita ko lang ito dahil ako nasa pulpito. Ako binayagang magsalita dito. Yung Espiritu ng Diyos. Pero pag ano, may mga debate dyan, hindi ako lalaban. Ayoko. Amen? Bakit tinawag na ulupong? Sila, di ba? Bakit ganun sila? Bakit anong nangyari ba sa kanila? Bakit nagkaroon? Tingnan natin po yung ano, mabilis yan na sa Matthew 23:33-36. Bakit ganun? Naririto pala sa akin. Matthew 23. Who to you, scribe in Pharisees? Ayan na, oh. Tingnan natin yung lahat ng scribes sa Pharisees. Kung sino yung mga hypocrites. For you are traveling the land and sea to win the priest. Ayan, ito maganda eh. Yan yung nangyari sa atin eh. Di ba insisyan nila yung mga pulo? Makakuha lang sila ng kakampi. Pinuntahan nila yan eh. Makakuha lang sila ng... Hindi ba nangyari yan? Siya sabi ng Panginoon na yung mga kakampi nyo gagawin nyo mas masahol pa sa inyo eh. Binigyan tayo nung ano, yung kanilang daladala na yung, yung mga rebulto na yun. Tinanggap naman natin. Yung mas masahol pa tayo dahil galat ulit ng Panginoon yan. Noon, pero ngayon hindi na. Di ba hindi natin tatanggap yan? Oh, make him twice as much of the son of hell as yourself. Mas masahol pa, sabi niya, pag iginahawa sa kanila, mas masahol pa. Tandaan natin, yan. Yan, ito na po yan. Ito pa yun, yung sinasabi dyan. When the impure spirit comes out of a person, yung sinasabi dyan, na pag ikaw, pag nalinis, kahit gaanong linis ang gawin sa kanila, gayakan man nila yung kanilang sarili, hindi yan sila paninirahan ng Diyos. Demonyo pa rin yung babalik dyan. Para sa kanila po yan, tingnan nyo. That is how it will be with his wicked generation. Hindi po yan dapat sa ano eh, hindi po yan dapat dini-general natin eh. Iba po ang kalagayan natin sa kanila. Ang kalagayan natin sa kanila, kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad, may blood of Jesus, tanggap tayo ng Panginoon. Sa kanila, kahit linisan mo sila, kahit sila'y paliguan mo, kahit na sila'y gayakan mo, hindi pa rin sila paninirahan ng Diyos. Ganyan ang nangyayari. Ganyan sila, mga wicked generation. Nakuha natin, ibig sabihin nun, sinasabi ng Panginoon, sa kanila naka-address yan. Hindi naman sa atin yan. Tayo, para tatawarin, mga tao tayo ng Diyos. Tayo yung kasama doon sa pinili, the line of the pinili ng Diyos. Yan, sa 23, 33 hanggang 36, malapit na po tayo. Pasensya na kayo, medyo nasa 11:26 na tayo. Hanggang 12 naman ako. Ay, oo nga. Salamat po. Meron akong sekretary muna. Pero boss ko yan, no? Magalala. You snake, you brood of viper, who will you escape from the condemn of the hell? Therefore, I am sending you prophets. Yan, kagaya nila yung panahon ngayon, mga prophets, so si Rizal, tinigbak nila yan. Dahil binubulgar nila yan. Si Lincoln, tinigbak nila yan dahil binubulgar nila kung sino sila. Yan mga prophets na sinasabi dyan eh. Hindi naman yun sila mga prophet. Ganun, di sila prophet. Yung mga prophet na inano nila. Therefore, I am sending to you. Sabi nga dito 30. Baka ipapatay ako ng Rothschild eh. Diba? Kaya ako nakaintindihan yung mga ganyan eh. Isang salita lang na, ako dun. Nag-click yung aking kaya ako nakikita. Therefore, I am sending you prophets in cages and teachers. Some you will kill and crucify. Other you will plug in your synagogues. Mga synagogues na, mga synagogues sila eh. And force you from town to town and sue
upon you will come in righteous blood has been shed on earth. From the blood of righteous Abel. Sinong pumatay kay Abel? Kain. Si Cain. To the blood of Zacharias, son of Berechiah, whom to murder between the temple and the altar. Truly, I tell you, is they will come to this generation. Yan ang pinag-umpisa. Saan nag-umpisa ang tao? Doon sa Genesis. Sino yung mga tao nandun? Si Eva, si Adan, si Cain at si Abel. Sino ang pumatay kay Abel? So, sinasabi diyan na yung line, yung gene ni Cain, nandiyan sa kanilang gene. Yung kanilang DNA. Kasi lahi ang pinag-uusapan. Pag lahi, madaling mahawahan pala eh. Kahit yung spiritual mo, yung gene mo mag-iiba. Amen? Ay sa susunod na panahon, ganyan ang mangyayari sa atin. Pupersahin ka na lang. Sinasabing, DNA manipulation. Mamanipulate yung DNA mo. Kaya pagtatatak tatatakan ka ng 666 doon ganun. Hindi yun. Sisirain ng ang emotion mo. Kagaya ka na ng gene ni Cain na hindi ka maglilingkod sa Diyos. Walang Diyos sila eh. Meron nakikita mo para silang sumasamba sa Diyos. Piki yun dahil sabi ng Panginoon kahit anong gawin nila hindi sila papanirahan ng Diyos. Darating ang panahon, ganun din sila. Mangyayari sa kanila yun. Amen? Hindi naman tayo humahatol, yun ang sinasabi ng Biblia eh. Pero wala tayong magawa. Si Cain ang pinagsimulan yan eh. Sa simula pa lang. Doon sa Genesis 3:15. Ay, bakit ba? Sanay ako nung may alala eh. Sanay ako si Batman, mayroon akong Robin. I will put enmity between you and the woman. Paglalaman. Between your offspring and her offspring. We shall bruise your head and you shall bruise his heel. Yun ang nangyayari doon sa Revelation. Yung matandang ahas at yung dragon ang may umpisa ng lahat ng yan. Yun ang umpisa doon sa Genesis. Yung ahas sa si Satanas. Nag-usap, kinutsaba, niloko nila yung si Eva. Ang problema dyan, tinignan mo, bakit nakakain yung seed? Mukhang nagkasali siya, yung ahas, nakatayo, nakakausap, saka pa lang yan, gumapang nung sinumpa. Hindi ko nasasabihin ang lahat, sensor na yan. Siyempre natin, bakit nakakain yung seed? Anong katayo, anong ahas? Bakit nagkaroon ng seed of serpent sa mundo hanggang sa huli? Mababasa mo sa Revelation yung matandang ahas. Tumanda na nga lang. Pero dito, macho pa yan sa umpisa eh. Amen? Yan, pag may nagtanong sa akin, paano nangyari yun? Sasabihin ko, meron po akong opisina doon. Pumunta lang po kayo, kukwento ko sa inyo paano nangyari. Kung maniniwala kayo. Amen? Nandun po yan eh. Kaya, bayan ko, pag-isipan natin, paano tayo makalabas din? Itong mga taong ito ay the best. Itong impluensya nito ay matindi. Sila ang may hawak ng lahat. Ito yung panahon na ito, kaya ito nire-reveal, panahon na eh. Para ma-reveal. Amen? It's the time. Kung nakita natin, ako, binabantayan ko yung mga kilos at talagang nakikita ko, andyan na. Ang Panginoon, with my soul, with my heart, sa aking mental, nandiyan ang Panginoon, kumakatok na. Ang tanong nga ng Panginoon, may abutan kaya ako? Tama sabi ng Panginoon, pag hindi pinaiksi ng Diyos, ang pangyayari na ito, pero makakatsaga, pupersahin ka na nila. Ikaw, magtatago ka na lang. Amen? Kasi mamamanipulate yung DNA mo. Wala kang magagawa. Pag namanipulate yan, tapos na. Maniniwala ka na walang Diyos. Wala na sa paniniwala mo yung aalsin nila yan, kagaya ni Cain. Walang tingnan mo si Cain. Walang relasyon sa Diyos. Nag-uusap sila, at yung Diyos naman, wala din relasyon kay Cain, kahit ihandog pa niya yung sarili niya. Wala, hindi ikaw yung wala sa iyo yung seed, wala yung na makakatira sa langit ang na ito. Amen? Wala dun. Kaya nga mga kapatid, lahat ng nandito ang ating buhay, andi dito
Huwag po nating kaligtaan. Huwag tayong umasa na ang gusto ko lang basahin ay yun. Ang gusto ko lang basahin ay ganito. Ito ang ating buhay. Ito ang guide. Kung may nagtuturo man sa inyo na hindi yun, ay narito, dito nyo rin babasahin. Ako madami akong katuruan na nakikita eh. Pero ako, bago ako maniwala, titingnan ko muna rito. Pag hindi nakarelate, talagang hindi ako maniwala. Ito kasi yung buhay ko. Dito ako ang dahilan kung bakit ako makakasama ng Diyos doon sa kalangitan. Amen? Kaya kayo, kung ano yung pinaniniwalaan nyo, doktorina na sa utang nyo, pwedeng mabago pa yan pagdating ng panahon. Kung dito lang kayo maniniwala, kasi kagaya niyan, bigyan ko yung sample. Itong sinasabing Mother of Charlotte, ito yung kinagigiliwan ng lahat ng tao eh. Pero pag binasa mo yung two witnesses, kinasusuklaman ito ng mga tao, pero ito ang tao ng Diyos. Mababaliktad ang ano nyo dyan. Pagdating ng panahon. Hindi kukuha ang Diyos sa lahi nito mga ito. Kukuha yan sa lahi ni Shem. Kasi yun ang kanyang pinili. Yung lahi na yan. Kaya lang sila nagkakaganyan dahil kasi sulit sila ng Panginoon eh. Paano sila maisulit? Para hindi sila mahawakan. Kaya mababaliktad dyan pagdating ng panahon. Kaya medyo may idea ka na dyan. Para hindi ka na nagulat. Ha? Di ba ba? Ako hindi na nagugulat. Kasi pinag-aaralan ko. Amen. Nasa ano na po tayo? Conclusion. Praise the Lord. Tapos na po tayo. Salamat mga kapatid. Kung may mga katanungan, hindi pa ako nabanggit. Ganun po ang telephone number. May opisina po ako. Hindi po ako. Yan, ang title natin. Labas, bayan ko. Amen. Para tayo makapasok, takarian ng Diyos, anong dapat nating dala-dala? Ay hindi, pag ikay nag-immigrate, gusto makitira doon sa bahay mo, ano dapat nating dala sa umpisa? Ayan, ano pala? Passport. Ano ba ibig sabihin ng passport pag sa kaharian ng Diyos? And without faith, is it impossible to please God, because anyone who come to Him must believe that He exists. Hindi sila naniniwalang nag-i-exist. Tayo, buong paniniwala natin na may isang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kung may time lang, basahin ko sa inyo yung kanilang paniniwala. Pero wala eh. Pag nagtanong lang kayo, saka ko lang basahin. Kumplito tayo niyan. Passport. Diba? Naniniwala ka na mayroong Diyos. Pasok ka na. Bayan ko. Ay. Yan. Ticket. Ano ang ticket? Anong ticket natin sa Lord? No one comes to the Father except through me. Walang makakapunta sa Lord kung hindi dahil sa Kanya. Amen? Tayo naniniwala dyan. Tinanggap natin ang Panginoon. Siya'y namatay doon sa krus. Amen po? Namatay siya doon sa krus para tayo iligtas. Hindi tayo ulitin ko, hindi tayo pinuntahan ng Panginoon dito para sa gold o dollar. Tayo pinuntahan ng Panginoon dito para tayo maligtas. Kaya yung kaligtasan niya lagi sarap-sarap kasi naman basahin nung ano ba yan? Matthew 33. Yeah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness in all things. Huwag na natin yung all things, huwag na i-highlight natin sa unahan. Kasi tama-tama lang ang binibigay sa atin ni Lord na dapat nating pangangailangan. Hindi na tayo pababayang mabuhay sa kalayawan. Kasi ang dami-dami yan. Pag binasa mo ang Bible, yung mga naglayaw ang hindi na. Pag pinasarap mo ang buhay mo dito, hindi yan nabuo. Masarap ang buhay kung naintindihan natin ang buhay. Amen? Pero pag hindi, dyan ang kasarapan mo sa mga bagay dito sa mundong ito, mga kapatid. Maiiwan ka rito sa mundong ito. Ticket. Pidos. Alam niyo yung pidos? Bago ka lumabas? Diba, anong ginagawa sa pidos? Hindi yun, ikaw. Yun sila yun. Pero ano ang adhikain ng pidos? Nagbibinta raw ng SIM card, mga kapatid. Kainaman ito palalab. Guard! Yan. Ino-oriented ka dyan, doon sa mga ugali. Amen? Kung ano yung pupuntahan mo, kung ano yung mga hindi dapat. Diba? Ganyan tayo eh. Ayan, yan ang ginagawa ng Bible. Yung mga piniminsahe natin, attitude, karakter natin, na-stagnant tayo sa karakter at attitude.
Hindi pa ba natin master yan? Mag-iba na tayo ng pinag-aaralan. Marami pang spiritual na dapat natin pag-aralan. Amen? Ito ang ating dala-dala. Ano ang lingwahe na ba yan? Di ba? Matthew replied, love, ayan, Pidus. Yan ang kailangan mo pag-aralan, yung lingwahe nila doon, di ba? IELTS. Di ba? Yung pag-aaral mo ng English. Para alam mo yung lingwahe doon. Ayan, o, ang lingwahe natin sa langit. Love. Love the Lord your God with all your heart. Dapat bago ka pumunta sa langit, fulfill mo yan. With all your soul and with all your mind. This is the first greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Wala nang iba. Pag pupunta ka ng langit, yan ang daladala mo sa iyong puso, sa iyong espiritu. Hindi yung mga bagay dito sa mundong ito. Hindi yung kanilang espiritu. Tama po ba? Amen? Agree kayo dyan sa Zoom. Itaas lang ang mga kamay. At mag-thumbs up. Bakit wala yung iba? Bakit yan ay mga naglulubugan? Come out! Labas bayan. Labas bayan ko! Yan yan. Ayan o, the greatest. At ang last, lapit na tayo. Yan, hindi ka papasukin dyan sa airport pag wala kang medical. Diba? Kaya clear ka. Clear yung baga mo pag pumasok ka dyan. Amen? O diba? Pag pumasok ka ng airport, kailangan mo, pag pumasok ka isang bansa, kailangan may medical ka. Ano yan? 7. Matthew 3. Not everyone who say to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father, who is in the heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, yun sa katapusan ng mundo, madami magsasabi ng ganyan. Lord, Lord, will they not prophecy? Ginamit mo ako, Lord, pagpa-prophecy. Ginamit mo ako sa pangangaral. Ginamit mo akong magmaneho, transport, magluto, di ba? Magsayaw, magkumanta. Eh, ba't hindi ako makakapunta dyan? Bakit sinasabi mo sa akin, away from me, you are not? Bakit? Kasi iba na yung ano mo eh. Wala ka ng relasyon sa Diyos. Nahawa ka na eh. Infected ka, kapatid. Wala kang relasyon. Kagaya ka ni Cain, wala kang relasyon. Kahit anong ihandog mo pa, kahit ano pang gawin mo, kung wala ka ng relasyon, nahawa ka na sa kanila, yung puso mo napapunta na. Yan, nararamdaman ng bawat isa sa atin kung ikaw ay infected. Di ba? Kung bakit yan, ba't nandiyan yung verse na yan? Pagdating ng panahon, sabi niya, bakit ganyan na ikaw ay hindi kasama? Ginawa mo naman ang lahat. Naniniwala ka may Diyos. Naniniwala ka sa ginawa ng Panginoon. Naniniwala ka doon sa lahat ng sinabi ng Panginoon. Bakit hindi pa rin siya kasama? Infected ka eh. Nandun ang simpatsya mo eh. Pagdating ng huli, simpatsyahan ng labanan. Andun ang simpatsya mo eh. Kaya dapat yan, kumplito ka. O, kumplito ba yung medical nyo? Yan, alam natin yan. Amen? Totoo po ba yan? Diyan sa sa Zoom. Yan. Kailangan yung medical mo clear. Amen? Yan ang pinag-aralan natin. Hanapin nyo kung sino yung mother of harlot na yan. Madali lang naman. Pag binasa mo, makikita mo na agad, aba, ito yung pinakabida sa mundo ah. Diba? Ang sign yan, babae. Diba? Yan yun eh. Saan ka nakakuha ng bansa na pwede lahat? Pwede makaipad ang lahat. Ang sinasabi dyan, yun ay nakatungtong sa iba't ibang wika, sa iba't ibang bansa. Diba? Yung tubig na sinasabi, nakatungtong sa lagaslas. Nakatira dyan, iba't ibang lahi. Ang linaw eh. Pag pinag-aralan mo, kaya lang, ikaw, hindi mo pag-aaralan yan dahil nga, sakop ka eh. Ayaw mong mabanggit. Diba? Merong retaliation. Kasi gusto mo dyan eh. Pero ito, kapatid, sa akin siguro pag dumating yan, sabi ng Panginoon, pag dumating na yung panahon na yan, sabi niya, kayong mga bayan ko, magsaya kayo. Ilan ang magsasaya rito at ilan ang iiyak. Yung mga nakisimpatya dyan, iiyak. Yun, basahin yung mabuti yung ano na. Pero ako talaga kung magsasaya, kapwa-tawad. Bakit ko? Patansya mo, naguguha ng nga doon. Ayan ang sabi ni Lord, alam ko kasi yan eh. Wala tayong magawa eh.
Kahit anong gagawin natin, si Lord pa rin. Siya ang may alam ng lahat. Hindi tayo pwedeng kumontra. Siya ang nakakalam na. Wala tayong gagawin kundi sumunod lang. Basahin, sumunod, kung ano natin. Amen? Siya ang nakakaalam ng lahat. Wala tayong man. Kung ano man yung plano niya, malalaman din natin pagdating ng muli. Pag tayo nandun na, ang gagawin lang natin, sumunod. Yan ang sinasabi niya. Amen? Salamat po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos, naming Ama, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Alam namin mahirap tanggapin, Lord. Pero ikaw pa rin, Panginoon, ang aming lakas. Ikaw pa rin ang aming karunungan. Ikaw pa rin ang aming lahat-lahat kapangyarihan. Tulungan mo kami. Lagi sa aming mga puso ng bagay na ito. Ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang lahat, Panginoon. Kaya naman, Ama, salamat. Salamat po. Sa aking mga kapatid na nakinig, Panginoon, kung meron mang akong nasabi na hindi okay, diyan mo sa kanila, Panginoon. Ako rin, ganun din, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, ang relasyon na gusto mo para sa amin lahat. Makita namin ang katotohanan ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Makita namin, Panginoon, ang aming patutunguhan sa pamamagitan ng iyong salita. Makita namin ang lahat-lahat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Naniniwala kami, Panginoon, na ang salita mo ay tunay at siya ang aming makakasahan upang kami makarating, makasama ka. Dahil sa wala kami ibang sa puso, Panginoon, hindi kayo makasama. Dahil alam namin ang buhay na walang hanggan, ikaw may hanggan. Ngunit hindi lang dun, Panginoon, gusto namin ibigin ka. Gusto namin ibigin ka. Maintindihan namin ang nais mo. Para mapatunayan namin na mahal ka namin. Salamat po, Panginoon. We glorify you. Salamat sa iyong mensahe. Pagpalain mo sa isipan ng aming mga kapatid sa puso. Pagpalain mo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, lahat ng papulong na sa salamat. In Jesus' mighty name. Amen.